Hello, good day. So today we are going to demonstrate how to install our VirtualBox and navigate its features. So first of all, let us know what is VirtualBox. So VirtualBox is an open source virtualization software. This is developed by Oracle. So it allows users to create, run virtual machines on a host operating system. So meaning you can run multiple operating systems simultaneously on a single physical computer. So for example, you could run Linux, Mac OS, or another instance of Windows on top of your Windows PC. So, ayan. So, gagawin natin, ipapakita natin step by step paano ba install itong VirtualBox. So, as I mentioned a while ago that VirtualBox is an open source. You can download it from Google. Type nyo lang ang VirtualBox. But then, see to it na ma-download nyo yung compatible sa mga PC nyo. So, let's say you are running Windows 7, Windows 10. Let's say you are running MacBook or Mac OS. Meron ka ding let's say ang OS mo is Linux. So, pipiliin natin yung tamang yung tamang application o installer na dapat sa PC nyo. So, dapat yun ang pinakauna natin o basic na dapat gawin, ma-download yung tamang application or installer. So, as of the moment, ang nandito ko is yung Windows, yung tawag dito, installer ng VirtualBox version 7. So, ito, ang installer ko dito is I am running now. As you can see, sa ating screen, I am running Windows 10. Okay, so to check, punta tayo sa System Properties. So makikita nyo yung natin is running Windows 10 64-bit. Okay? So i-check nyo din ang inyong mga PC. So what is the use of VirtualBox? So VirtualBox is usually used for testing software in different environments without needing multiple physical machine. So meaning, without having another or multiple machines, like you need to have at least 2 computers or more. So using this VirtualBox or virtual machines, pwede kang mag-install, magkaroon ng mga applications na iba-iba na naka-store lang sa isang PC. Okay? So, running legacy software that only works on the older operating system. Let's say may mga kayo bilang programmer, may mga programs na it only works sa mga older na Windows, like Windows 7. May mga application na ganon na hindi na compatible sa Windows 10. So nasa Windows 7 lang siya pwede. Or halimbawa, yung program mong ginawa is only compatible with Linux or running only for the Mac. So you can have your VirtualBox kasi libre naman ito. Sabi nga, open source. Setting up isolated environments for development or experimentation. So, usually mga programmers naglalagay nito o nag-install para mapadali yung kanilang program, kasi you don't have to have another unit. So, nandito na virtually. Yan naman ang uso ngayon, So, virtual. So, kahit yung network dito, you're going to establish the network virtually. Pwede tayo maglagay ng kahit yung router
virtual din. So dito, so ang machine natin magiging virtual. So that kung may mga additional na install kayo na application, program, so hindi maapektuhan yung physical machine nyo o yung computer nyo mismo, hindi na yan masisira pa o madagdagan yung mga applications na naka-install. So take note, the more na applications na naka-install dyan sa inyong mga laptop or PC, the more na maghahang, maglo-load. Kasi sa startup ng Windows, kailangan i-load niya na muna lahat ng mga applications bago yan mag-run smoothly. So now let's begin. Let me show you how to install first the VirtualBox. Sana ba yung installer natin? Okay. I-locate ko lang, madali. So actually na-download ko na ito. So meron ako ditong VirtualBox machine VM. Meron nga ba akong na-download? Teka lang ha. Pero for sure meron ako niyan. Nandito pala sa ano. Ito, VirtualBox machine files. So nandito, actually meron ako ditong, ayan, nakikita nyo, wait lang, minimize ko ng konti. So ito, nakikita nyo, meron ako ditong VirtualBox 5.2 version. Ito, ginamit ko to dun sa kasi sa aming school o sa current school ko ngayon ay we are running the server 2012 and I recommend to use this lower version of the VirtualBox 5.2 kasi ito yung applicable naman sa server 2012. So and then nag-upgrade ako sa 6 pero sa latest sa ngayon is VirtualBox 7.0.10. I do not know, baka may bagong release, check nyo na lang sa Google, sa website mismo ng VirtualBox. Okay, so developed by the Oracle. So sa ngayon, i-run na natin ang VirtualBox na ito. Okay, i-run ko as administrator. Okay, for a moment. Teka lang. Papakita ko sa inyo. Nasaan na ba yun? Ito, ayan. Lagay ko lang sana. Ayan, so I hope na nakikita na So, ayan. So, I have this VirtualBox 7.0.10 setup. So, next lang. Click natin yung next. Okay. So, ayan. Lumabas. Ang sunod nating i-click ay yung next again. So nakalagay dito installing the Oracle Virtual Machine or VirtualBox 7.0. A networking feature will reset your network connection and temporarily disconnect you from the network. So click lang natin yung yes. Okay. So, missing dependency, Python Core, Win32 API. Click natin yung yes.
Okay, ready to install na siya. So, we are going to click now the install button. Okay, so you have to wait for a moment kasi syempre depende yan sa sa speed ng inyong mga computer. So later magta-try tayo na i-run natin yung pagkatapos nitong Oracle VirtualBox machine na successfully ma-install ay i-check natin, mag-try tayo na mag-install ng at least very light na na OS, at least magamit din natin. So anong gusto nyong OS na install? Meron ako ditong Linux, halimbawa sa Windows, and aside from that is yung Linux pwede rin. So yan, wait nyo lang na mag-successful ito for a moment. Okay, we're back. So tapos na yung natin. So successfully installed na yung VirtualBox installation is completed. So click na natin yung finish button. Okay. So now I'm going to show you i-run natin yung yung VirtualBox na ngayon. Ayan. So na ko na siya. I-display ko na. Actually, uninstall ko lang kasi to. Tapos in-install ko ulit. Wait for a moment nasaan na ba yun? So, ganito, ipakita ko sa inyo yung VirtualBox.
hindi nyo pa nakikita. Wait lang. Okay, so ayan. So nakita niyo na. So yung virtual box. So actually dito sa sa left panel makikita niyo meron na tong mga na-installed na machine kasi pinag-uninstall ko lang yung ko kanina, yung machine, pero nung na-install ko na nandito pa din yung mga files ko kasi hindi ko naman syempre i-delete to So ngayon I'm going to show you how to add a machine. So adding a machine, virtual machine tayo So dapat meron din kayo para maka-add kayo o ma-run nyo, mag-install kayo ng another machine. So dapat meron kayong installer ng operating system. So anong operating system ang gagamitin ko sa ngayon? Yung TinyCore lang kasi medyo very light yung yung TinyCore OS. Pwede nyo din itong ma-download. Unlike dun sa Microsoft Windows 10, it requires na ilang gig or ilang GB ang storage capacity, or it requires ilang memory. So ngayon, start muna tayo sa Windows, yung TinyCore OS. So try nyo, very light lang itong itong OS na ito. So by the way, ito nga pala dito nyo makikita, ayan, meron akong GNS, meron akong server dito, pfSense, may Ubuntu na akong dalawa, meron din akong Windows 10 na dalawa, meron pang Windows 11. So actually yung yung computer, Windows 10, pero sabi ng ng Microsoft, yung Windows 11 daw hindi ma-upgrade. Pero nag-install ako sa sa virtual machine ng Windows 11. So now I have my my Windows 11. So let me show you. Run na muna tayo. I-run ko na muna tong sample ng alin ba dito? Windows 10 na lang para madali. Ang 11 kasi naglo-load yan, medyo matagal-tagal. Para mamaya makita nyo din. So, i-open natin yung Windows 10. So, Windows 10, click mo lang yan. Then, sa taas, meron kayong makita dito na arrow. Nakalagay start. Just click on it. Okay, so yan. Kikita nyo. Powering up, virtual machine. Isi-switch ko na yung natin. So ayan. So yan, running na yung virtual machine. Ano tong lumabas? Nagkaroon ng recovery. Na-shutdown kasi to. Kiklik ko lang yung restart. Parang sa physical machine din. Kapag improper shutdown mo siya, pwedeng magka trouble ng ganyan. Pero madali lang naman siya ma-fix. So, try natin. Nakikita nyo, loading na, Windows 10 yon. So, gamit ang virtual box. Imagine, let's say, you are running Windows 7, then, you need to upgrade your PC to Windows 10. Pwede nang ganito. Pwede ring Windows 11. So, as I told you na, usually sa mga programmer, you are using the Linux. Since that Linux is very
sa pag-develop ng program, usually this operating system is running faster compared to Microsoft Windows. Okay, so ayan. Loading na siya, no? So, ganun lang gawin natin. Gawin nyo pala. So, successfully loading na yon. So, imagine meron kang computer. Dalawang computer na ngayon, yung physical at yung virtual. Lahat na naman ng mga application, kung nagtatanong kayo, sir, ano ba yung pwedeng install namin dyan sa Windows 10 virtual, since na virtual yan? So, ang sagot dyan is any application na gusto mong i-run, pwede yan, pwede. So, makita nyo dito. So, pakita ako ano ba yung mga pwedeng ma-access natin dito sa loob ng virtual machine. So, nakita nyo meron na ako ditong na-install na Acrobat Reader, meron na ding Cleaner, meron na ding Microsoft Edge, Filmora, meron ding Wondershare, and of course, yung basic na wag nating kakalimutan is to install the Microsoft Office. Let's check kung nandito nga ba yung Office. Yan, nakita nyo may access na. Ibig sabihin may Office na siya. Ayan. Lahat naman, nandyan na. So, yan ang feature ng VirtualBox. Pwede niyang i-run kahit na anong i-close ko na. So, pag-close nyo lang, pwede yung X button sa taas. Tapos, yan ang lalabas. Okay, so, pwedeng power off. Kung save nyo state the machine, pwede naman. Pero, prepared natin is power off the machine. So, pwede nating i-direct dito or i-command natin siyang sa application na shutdown. So, pero mas mabilis dito. Okay lang natin. So, walang problema yun. So, see? Tapos na. So, ngayon, I'm going to show you how to add naman virtual machine. So, ang gagawin lang natin is click natin dito sa New. Yan. New. Ayan. Ayan, new. So, ngayon, anong pangalan ng machine? Ta-type natin dyan. Let's say, TinyCore. So, isi-save ko lang siya sa sa labas lang kasi yung computer ko naka-freeze. Ibig sabihin, pag nag-restart ako, lahat ng mga ginawa ko sa ngayon, mawawala ulit. So, ngayon, okay lang yan. Dapat yung nyo, installer, naka-ISO, image, ISO. So, click natin yung others. Hindi nyo nakita. Wait lang. So, again, dito, sa ISO image, may Dropbox dyan. So, pipiliin natin yung others. Okay, then, i-browse natin. Iba-browse ko yung yung ISO ko. So, browse ko na muna. Hanapin ko lang dito sa file ko kung nasaan dito. Ito, TinyCore. Ayan, nakita nyo dito, TinyCore current.iso. I-click lang natin after that. So, ang type pala na TinyCore is under yan ng Linux. Hindi yan Microsoft So, Linux ang install ko ngayon.
So bahala naman kayo mag-discover. So activity nyo na yan sa sa subject nyo. Mag-install naman kayo ng Microsoft. So dito Linux ang ipapakita ko how to install the Linux. Pero yung version na TinyCore lang para mabilis. So click natin yung next. So dito, yung base memory niya, pwede nyo itong dagdagan. Ibig sabihin ng 2048 MB, 2 gig yan. So ilan ba ang gig? Let's say 4 gig. Ang 4 gig, ta-times nyo lang sa 1024. So para maging 4 gig siya, 4 times 1024, that is 4096. Tama ba? Okay. So ang CPU natin, okay na yan, 1 lang. Okay, click na ang next. So ang require natin na size disk, kumbaga ito yung virtual naman na hard disk natin, isa-set lang natin sa 20 gig. Okay na yan. 20 gig. Imagine 20 gig lang ang mo hard disk. Ay yan, masyadong lang, konti pero magaan sa natin, sa physical machine. Click natin yung next. Then yan, finish. Okay, successfully added na siya dito. Kung makikita niyo, nandito na siya, TinyCore, pero powered off pa siya. So ngayon, ipa-power on natin siya, pero since na bago lang tong added, mag-i-install pa siya. So click na natin yung start sa taas. Okay, powering up siya. So ngayon, i-redirect tayo dun sa installation window. So antayin nyo lang. Ito na, lumabas na. Wait lang. At i-share ko. Nakikita naman pala yan dito sa may side na to. Pero palakihin ko lang. Ayun. So, ito na. Linux. X nyo lang tong nasa taas. Para makita ng full. So, piliin natin yung TinyCore. Boot TinyCore. Hit the enter key. Ayan, loading na siya. Ayan, ganun lang kabilis. Kasi TinyCore nga siya. Ayan. So, meron ditong terminal. Wait lang. Nakikita nyo ba? Tingnan ko kung ano. Nakikita nyo ba? Oo, nakikita. So, yun. Ganun lang kabilis. TinyCore kasi yan. Pero ang Microsoft, medyo matagal-tagal. Mga 1 oras. So, for demonstration, ito na lang ang ginawa ko na na sample installation para mabilis. In just a click, running na siya. So, terminal, nandito. Terminal, tong isa? Mount tool, run program, app, control panel. Ito naman yung editor and exit. So, try nating i-launch yung alin ba? Anong app ang available dito? So actually since na very light ito, hindi siya yung katulad sa Microsoft na yung mga GUI niya ay talagang magaganda. So let's say ito, browse. Ayan. So ganyan lang. So TinyCore kasi ito just for experimentation purposes. At magkaroon ka ng virtual PC, pwede na to. So yan. So I hope na paano nga yun mag-power off pala? So, sa natin, sa terminal, pwedeng type nyo lang ang yan, ang terminal. Shutdown. Not pa. Shut ba yun? I forgot. Exit. Exit na lang natin. Power off na machine.
Okay, so I hope na natutuhan niyo kung paano mag-install at mag-add ng virtual machine. So by the way, dito pwede natin pala na i-change yung halimbawa ito, makikita nyo dito ang setting. Halimbawa, gusto nyong dagdagan yung kanina, yung niya, yung memory, gusto nyong bawasan o dagdagan dito lang. Halimbawa, babawasan natin. But make sure nakapatay yung machine, yung virtual machine, So, naka-powered off siya. So, bawasan nyo na lang dito. Makikita nyo naman yan. Click nyo lang yan sa setting. Ah, ayan. So, sa setting niya, sa system, pwede nyong taasan. Okay, may arrow naman yan dyan. Nakikita nyo. Pwede namang bawasan. So, sa processor naman, CPU, 1 lang. Okay na yan. So, display, storage, audio, wala nang babagoy dyan. Sa network, ito ang mahalaga. So, dapat naka-enable tong network adapter. I-NAT nyo lang. Para magkaroon kayo ng internet, dapat i-check yung enable network adapter, NAT. Tapos yung adapter 2, pwede naman to, optional na to, pero minsan ginagamit ko to. Ginagamit ko yung bridge adapter. Okay. So para naman at least yung Wi-Fi connection and yung halimbawa naka-cable connection ka. So automatic ma-integrate yan doon sa virtual machine mo. Serial port, wala nang babaguhin. USB, wala na din. Shared folder. So yun. So okay na to. Okay, close. So yan, end ko na ang session natin for today and I hope you learned something from my video lesson. So thank you. Pa-follow na lang sa aking channel. Thank you.